Kath din pa rin sa kala mga kasombreros. Tapos, Kath and Alden, no, parehong nag-post ng kanilang endorsements. And then si Alden spotted sa dalawang birthday parties. Naku, nagarista rin pala sa birthday parties itong si Alden, mga kasombreros. Yan, parang pang items sa vlog na ito. Una-una sa lahat, no, maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin sa Kath din. Kahit, kasi ang isip ko dito, we can still support them mga customers kahit may mga issue pa. Nila Mayor Mark Alcala and so on, no, mga kasombreros. So, unang item natin, unahan ko itong pinost ni Alden ha, sa kanyang Facebook page, Instagram at TikTok mga kasombreros. Itong kanyang Dr. O Skin Lab na endorsement. Actually, dalawa, no? Dalawa yung brands or endorsements ni Alden na pinost mga kasombreros. So, una nga itong Dr. O Skin Lab niya na kung saan ay kunwari ay naliligo, no, si Phenomenal Box Office Cinema King, and then gamit itong sabon, no, ni Dr. O mga kasombreros. So wala lang, no, enjoy lang si Alden habang ginagamit ang produkto ng Dr. O mga kasombreros. Tapos may sale para sila sa August 8, no, dalawa yung pasabog ni Alden sa August 8. August 8, tapos yung documentary niya Phenomenal Box Office Cinema King ay ilalabas na rin sa August 8 mga kasombreros, na yung sa educational system ng ating bansa or kalagayan ng ating edukasyon sa Pilipinas. So August 18 po yun mga kasombreros. So, ito naman, parang may sale sila, no, mga kasombreros dito sa kanilang Dr. O Skin Lab, mga kasombreros. So, yun po na parang meron silang sale na gagawin sa kanilang Dr. O Skin Lab, mga kasombreros. So, sabi dito ni Alden ay, sabi niya, 1 hour ago, POV finally found the one for my skin barrier. My go-to gentle sensitive cleansing soap from Dr. O Skin Lab is on sale this August 8, no, 8 mga kasombreros. Daming reactions 752 reactions in just 1 hour. Tapos si Kath naman, may shinare siya dito na parang nagpa skin treatment, no, si attorney mga kasombreros. Very short lang siya, no, parang pareho sila ng ginawa nga dito. Si Alden nagpa-pogi sa Dr. O Skin Lab, tapos si Alden naman, si Kath naman ay nagpaganda, no, kaya ito ay posted ni Lulu Romero, no, Summon Someday. So tapos hindi, ito yung time na parang nag-pictorial sila, no, sa Summon Someday nila mga customers. Hindi pala ito yung sa Bello or sa Dr. Ivy visit niya mga kasombreros. So iba po ito. Tapos natutuwa ako dito mga kasombreros, so, sa isang fan na pinost yung video ni Alden. Ang kanyang title dito ay, ang kanyang post ay too cute, no, yung kanyang caption mga kasombreros. Tapos parang Korean music, no, yung kanyang background mga kasombreros. Korean, parang theme song ng mga Korean drama yung kanyang kanta or music background mga kasombreros. Tapos si Kath din, no, nag-post din siya ng kanyang random photos ng Eurotex mga kasombreros na sobrang ganda, no, of course mga kasombreros. So naka-blue si attorney dito. Ito yung parang random photos ng kanyang Eurotex na video na kung saan ay na-post na natin yung nakaraan, no, mga kasombreros. So 2, 4, 6. So 6 pictures mga kasombreros ang pinost dito ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So grabe, no, Kath din pa rin sa kalam, kaliwat kanan yung kanilang kanilang endorsements mga kasombreros. So, wala pa rin tatalo sa tambalang ito. So, sa chemistry, wala talagang tatalo dito, no? Kagaya na itong isa. Number 1 na naman si Kath sa pinaka-trending
ng mga artista, mga kasombrero sa Southeast Asia. Grabe, no? Top 15 most trended celebrities across Southeast Asia for the third week of July. Pop Planet ang nag-post nito, no, mga kasombreros. So, number 1 si Kath, number 2 ang Bini, number 3 ang Grabe, no, pag fans talaga ng mga Pilipino. Panangibabaw talaga sa buong mundo, mga kasos, pag mga beauty pageants, talagang number 1 fans ang mga Pilipino, no? Tapos, andito rin na J.M. Barras, Sophia Smith, akala ko si Sofia Pablo. Donnie Pangilinan, number 11, no? Number 13, si Alden Richards, mga kasombreros. So, pumasok na si Soiti sa top 15, mga kasombreros. So, late ko na napansin, pinost ito ni Naybara Lopez. Number 7, si Heart Evangelista. So, hindi ko nabigyan ng emphasis, no? Number 7. So, kung kaya sinasabi ko na Kath din pa rin ang sakalam, no? Kasi wala makatatalo talaga sa hindi lang sa chemistry kundi sa kanilang individual na projects. Kita mo, di ba? Trending na naman si Soiti at saka si attorney, mga customers. Tapos, may pinost dito si Alden sa kanyang Instagram itong BYD niya, mga kasembreros, na parang sarili nilang video or kopya ito, mga kasembreros. Sabi niya dito ay every day is different, no? Minsan everything goes as planned, minsan hindi. But that's what makes life exciting. Whatever the day brings, you need to be ready, no? We all have different routines, sabi niya, different priorities, but one thing is the same. Every drive should be easy, no? Sabi niya dito. BYD Cars PH, mga kasembreros. So ito yung mga ginagawa niyang endorsement shoot, no, or videos lately, mga kasembreros. Dito pasok ang 5th generation Super DMI technology ng BYD. You get the best worlds, no? Maximum excellent power up to 2,181 kilometers per hour, no, mga kasembreros. So grabe, no, mamaya play ko ito para mapakinggan nyo rin po, mga kasembreros. So ibang klase. Tapos si Kath dito, may pinost na isang admin kagabi naka-blue si attorney, parang nasa shoot yata siya ng Someone Someday dito. Naka full smile, no? Si Kath, nasa labas yata ng bahay or sa set na kanilang pinagsushootingan, mga kasembreros. So, naka high heels, no? Si attorney, mga kasembreros. So, isang picture lang siya, tapos pinaulit-ulit lang, no? Mga kasembreros. Tapos yung Someone Someday naman, Love Siargao naman ay nag-drop din po, no, yung drama talks actually ng isang eksena doon ni Alden at ng batang ito, no, na nagtatanong siya kung nag-aaral ba daw si Kido, mga kasembreros. Gusto ba mag-aral? Sabi ng bata, opo. Sabi niya, pwede kitang pag-aralin. Sabi ni Alden, tutulungan kitang matupad yung mga pangarap mo kahit ano. Sabi nga rin ni Alden. Tapos basta kailangan pangako mo lang sa akin mag-aaral ka mabuti. Tapos kailangan maging masipag at disiplinado, no? Sabi niya doon dito, mga customer, at sa lahat ay wag kang susuko. So dito na time na pumasok na si Nadine sa likod, no? Nakikinig siya sa conversation ni Alden at ni Kido. So kahit mahirap ang buhay, wag susuko. Kahit malupit ang mundo, ay dapat wag susuko, mga kasembreros. So mamaya play ko ito. Sobrang lalim dahil may hanggang tumulong sa iyo. So grabe, no, yung kanyang ang lalim ang lalim ng kanyang dito, mga kasembreros, ng kanyang sinabi. Tapos ito din, nakasabay doon nila si Alden sa elevator habang nagsushoot yata sila dito ng Code Gray, mga kasembreros. So POV, nakasabay mo siya sa elevator, ano magiging reaction mo? Stickers only. So yun siya, no, talagang kulit din dito ni Alden. Tapos sige, major item tayo, no. Spotted si Alden na umattend sa 2 birthday parties kahapon. So actually tama, Sunday ito, mga kasembreros, o nung nakarang araw pa. Kung Sunday ito, August 2 no? So August 2 nga, no, nakarang araw. Si Barbie, di ba, birthday celebration niya. Sige, unahin ko na itong kay Barbie. So dito ay may isang video na pinost na kung saan ay
Parang nasa labas lang or buffet itong pinaghandaan, no? Or pinagdiwangan ng birthday ni Barbie, no? Of course, ang una ko talagang hinahanap dito sa birthday ni Barbie ay si Alden Richards, of course, no? Kasi nga ay mag-bestie-bestie ang dalawang ito, no? BFF, mga kasombrero. So marami ang mga bumisita, of course, or panauhin. Nandito si Ma'am Joy Marcelo, yung mga bossing, si Attorney Annette Gozon. Tapos ang kulit niya dito, sayaw-sayaw si Barbie, mga kasombreros. Habang bago ihipan yung kanyang dito yung kanyang kandila, mga kasombreros, sa birthday cake. So yun, talagang ang kulit ni Barbie. Sobrang kulit niya, mga bago niya hipan yung birthday cake ay todo sayaw at todo hataw pa si Barbie, na sobrang kulit-kulit talaga niya, mga kasombreros. Tapos parang dalawa yata yung videos na nakuha ko dito mga kasombreros. So pero parang isa lang yung pinakamalinaw dito, no, yung medyo kompleto rin ito, mga kasombreros. So yan po. Tapos yung isa naman na inatenan na birthday ay kay Mitch Oliva, mga kasombreros. So at ito naman po ay kahapon, no, August 3, yung pinost ng admin itong mga pictures ni Alden kasama sina Mitch Oliva at saka Prince Benmar, of course, no. So sa iba't ibang occasions naman ito, mga kasombreros. So alam natin na sina Mitch Oliva at Prince Benmar ay magpartner, no. Tapos ang third wheel dito ang third wheel or chaperone parati ay si Alden, mga kasombreros. So tropa pips nito sa bike, mga kasombreros, at pag-gym na rin. So Prince Benmar, the Flight Club Daily, Porch Coffee PH, Mitch Oliva. So yun siya, na mga kasombreros. Random photos. Hindi ko na alam kung kahapon din yung 50-50 ako kung umattend si Alden or nagsabay yung celebration ni na Barbie at ni Mitch Oliva, no, ng kaarawan. So maaring kahapon binati lang si Mitch Oliva, tapos ang kay Barbie ay live, no, na yan, pumunta nga si Alden doon sa dito sa birthday event or celebration ni BFF Barbie. Talaga mag-BFF itong dalawang ito, mga kasombreros. So yun po, no, happy birthday sa inyong dalawa. Talaga marami ang mag-birthday, no. Si Barbie kasi July 31 So itong si Mitch naman Oliva ay August 2. August 3, mga kasombreros. August 3 yung pag-post, no, mga kasombreros. Tapos next item natin, so Kath din sa Kalam pa rin, no. Ito po ay post ni Kath din po, mga kasombreros, para sa kanyang endorsement again. So walang katapusang endorsement, no. Ito po ay sa Ideal Vision, mga kasombreros. So naka-denim si Kath dito sa kanyang suot, mga kasombreros. Tapos may yung parang estudyante na parati niya parang trademark OOTD na niya ito, mga kasombreros. Ito nga parang estudyante, Korean, mga kasombreros, no. So sobrang ganda or guwapa, hermosa, no. Si phenomenal box office cinema queen, of course, dito sa kanyang photo shoot, no, or pictorial, mga kasombreros, para sa Ideal Vision na kanyang dito na kanyang brand, mga kasombreros. So grabe, no, Kath din sa Kalang kaliwat kanan, si Kath reyna ng endorsement, si Alden hari ng endorsement. So di ba? So wala talagang tatalo at papantay sa Kath din, mga kasombreros. So marami ang nagsilitawan ng mga pangalan, no, JM Evara, JM Fiang, Don Bell, no. Syempre mga mayayaman din sila, no. Pero when it comes to pagiging in demand, Kath din pa rin ang sa Kalam, mga kasombreros. So wala talagang tatalo, no, sa tandem or sa pangalang Kath din, mga kasombreros. So okay ba, no, iba talaga yung chemistry nila. Yung si Alden, no, the way he treats other people and his brands, kasi hindi lang no, parang hindi siya sugar coated na dahil brand kita,
ito ganyan, mamahalin kita or parang tatangkilikin kita. Hindi, no? Yun yung sinabi ni Carol Karen no, nung sa videos ka na talagang sa hindi lang siya parang pang brand lang yung ginagawa ni Alden. Talagang kapag ginagamit niya at saka nagiging parte talaga ng everyday life ni Alden at ng kanyang pamilya yung mga brands niya, mga sombreros. So kung kaya pinagpapalang kasi mararamdaman naman talaga ng mga brands yun may-ari for example ng BYD, mararamdaman niya Ribisco, no, Special and Clear Bases, Dr. O Skin Lab, no, Oxycure, and so on, marami pa, no. So talagang mararamdaman nila yung sincerity ba, no, authenticity ni Alden. Sting, no, nandun pang Sting, no, Tide, BDO of course, no, and marami pang iba, too many to mention. Tapos napangalawa sa ating last item, may verse dito na share si Alden sa kanyang Instagram. Sabi niya dito, Psalms 34 verse 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers them or delivers from them all. So grabe, no? Ang ganda nito mga kasembreros. So that's Psalms 34:19. Tapos, ang panalangin, no, ni Alden na inaabangan natin mga kasembreros. Sabi niya dito ay, Dear God, thank you for the gift of a new month and for the faithfulness you have shown me every step of the way. As I step into this new month, I choose to place my plans, my worries, and my future into your hands. Thank you that I don't have to know what every day will hold because I know you're already there. Fill my heart with peace, strengthen my faith, and help me trust you in every moment. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. So that's Proverbs chapter 16 verse 3. Tapos, sabi niya, as this month begins, help me walk with confidence, knowing that your grace is enough for every challenge and your mercy is new every morning. Open the doors you have prepared for me. Give me wisdom in every decision and teach me to be faithful in both the waiting and the blessings. Grabe, no? May this month draw me closer to you and remember. So medyo mahaba siya, no, kung kaya naputol yung kanyang screenshot mga kasembreros ni Alden. So yun po. Amen and amen, Pops Alden, no, in Jesus' name, amen. So that actually ends our Captain items mga kasembreros. So pakinggan natin ang salita pakinggan natin itong mga videos ni Alden mga kasembreros, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Every day is different. Minsan, everything goes as planned. Minsan hindi. But that's what makes life exciting. Whatever the day brings, you need to be ready. We all have different routines, different priorities. But one thing's the same. Every drive should be easy. Nag-aaral ka ba? Gusto mo ba mag-aaral? Opo. Pwede kitang pag-aralin. Tutulungan kitang matupad yung mga pangarap mo kahit ano. Basta, kailangan ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka ng mabuti. Kailangan mong maging masipag at disiplinado. At higit sa lahat, huwag kang susuko. Kahit mahirap ang buhay, kahit malupit ang mundo, huwag kang susuko. Kahit may mga handang tumulong sa'yo. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Dakilang Mga Gawa. Napakaganda ito mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin. Ang verses po natin ay magmumula sa Psalms chapter 92 verses 5 hanggang 9. Mahaba ito, babasahin ko na lang po mga kasembreros. Sobrang ganda po nito. Sabi dito ni Haring David, How great are your works, O Lord! Ito para siya, no? How deep are your thoughts! A man who cannot reason does not have much learning. A fool does not understand this. Even if the sinful grow up like grass and all goes well with the wrongdoers, they will be destroyed forever. But you, O Lord, rule from your high place forever. For look, those who hate you will be lost from you forever, O Lord.
all those who do wrong will be destroyed. So napakaganda mga kasembreros, no? Yung mga dakilang gawa ng Diyos. Alam nyo, walang question. Okay, walang question po sa kadakilaan ng ating Diyos mga kasembreros, kasi yung greatness niya ay napapakita sa kanyang mga gawa, yung mga galaxies, yung mga mountains, yung mga stars, yung araw. Naku pa yung pag tumingin ka lang sa langit mga kasus, ang dami mo na makita na kamangha-mangha mga bagay mga kasembreros. So yung mga iba't ibang klase na mga isda sa dagat, no, talagang klase-klase, no, sa bababaw, sa malalim na parte ng dagat mga kasembreros. So doon pa lang parang nagsispeak na sila, or parang sumisigaw sila na ganito kadakila, no, ganito ka wonderful, ganito ka great ang ating Panginoong Diyos, na kung saan ay nilikha niya mga kamangha-mangha mga bagay mga kasembreros na hindi natin kayang matarok or ma-fathom mga kasembreros. So dito, no, talagang nakaka-amaze ito mga kasembreros. So pero pag tayo po ay na-amaze, hindi lang po doon magtatapos no. Kasi kunwari pumunta tayo sa isang lugar na sobrang ganda, ma-amaze tayo, so enjoy natin yung lugar na yon. Pero uwi din tayo, for example, uwi din tayo sa lugar or sa tahanan natin. Pero ito, pag namangha tayo sa kadaklaan ng Diyos, let's seek Him more, no? Magbasa tayo ng Biblia, kasi namamangha tayo no? Tsaka nagpapasalamat tayo sa Diyos. So if we are thankful to God, we should also show our no, mga kasembreros, yung ating pasasalamat sa Panginoon by obeying His command, reading His word mga kasembreros, and of course obeying what's in the Bible. And then mahal natin yung ating kapwa tayo, first of all, ay ating Panginoon ang buong lakas, kaluluwa at isipan. So yung pagkamangha natin, dapat meron niyang kasunod na ginagawa natin mga kasembreros para sa Panginoon. So specifically dito sa verse 5, no, Psalms chapter 92 verse 5, it is a beautiful verse that expresses awe and wonder at the greatness of God. So parang mapapa-jaw drop ka na lang, no? Mapapanga ka na lang mga kasembreros dahil sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos when it comes to His creation and who He is. When we look around us, we can see many examples of the works He has done. So pag inikot lang natin yung ating mata sa paligid, ay makita na natin yung kamangha-mangha mga bagay na ginawa ng Diyos mga kasembreros. So yung tao, di ba, nilikha tayo ng Diyos na kamangha-mangha, no? Talagang naisip mo, di ba, yung isang baby sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay, paano siya nakakahinga kasi wala namang butas. So dun yung pagkadakila ng Diyos ay sobrang hindi natin kayang i-measure mga kasembreros. From the vastness of the universe, okay, yung universe na sabi natin kanina, yung mga galaxies, yung kalawakan, to the smallest details of nature, God has created an incredible world filled with amazing things. So yung creation niya kasi ay nagpapakita at nagpapatunay of who He is, how great He is mga kasembreros. This verse reminds us that we should take a moment and appreciate these works, understanding that they are not just random occurrences but the product of God's thoughtful design. So grabe na, hindi lamang siya, kasi diba yung mga tao, sabi nila Big Bang Theory, dahil sa pagsabog, tapos na-arrange ng grabe-grabe yung yung kalawakan, yung mga planets, yung mga stars. So parang pagsabog, diretso na lang nag-design agad, or parang yung mga planeta hindi nababanggaan. So parang ganoon ba? And bakit hindi nangyayari ang Big Bang Theory kung bakit hindi na nangyayari ngayon yung ganung mga pagsabog mga kasembreros? So definitely we believe more sa creations or ginawa ng Panginoon ito mga kasembreros. Hindi lamang siya bunga ng pagsabog or so mga kasembreros. This verse emphasizes the depth of God's thoughts as well. His understanding is beyond our own. Often we think we can grasp everything about our surroundings or even about our lives. However, God's wisdom is far profound than we can even imagine. He knows our hearts and minds, and He has a plan for each of us that may be beyond our comprehension. Just as nature is complex and layered, so are God's plans and thoughts for our lives. So, grabe no, hindi natin kaya matarok, hindi natin kayang i-comprehend or understand mga kasembreros ang kadakilaan ng ating Diyos, na sa creations niya pa lang ay doon pa lang makita natin na hindi ang kanyang kadakilaan ay sobra-sobra pa sa atin. So yung mga lessons na dapat natin matutunan dito
ay appreciation of creation. Nakakalimutan kasi ng mga tao ko pa, nandyan yung creation, nandyan yung blessings, nandyan yung mabubuting bagay na mga customers, and sometimes nakakalimutan natin na i-appreciate ba or pasalamatan ng Diyos dahil sa kanya or sa blessings na meron tayo. So first, we'll learn the importance of appreciating God's creation, sitting in nature, or even taking a moment to look outside and observe the world around us. So alam niyo yung buwan, no? Dito sa probinsya kasi iba kasing ambience eh. Sa probinsya kasi yung paligid namin mga puno, mga saging, mga niyog, no? Basta mga kakahuyan or mga tanim, mga kasambreros. Tapos pag nakita mo yung buwan paggabi, no, yung moon, mga kasambreros, makita mo talaga yung grabe, no, talagang ang ganda ng creation ng Panginoon, mga kasambreros. And imagine niyo ang buwan or ang moon ay isa lamang sa mga creations ng Panginoon. Pero grabe yung kanyang grabe yung ganda, mga kasambreros, marami pang iba. So dapat yung appreciate natin talaga, mga kasambreros. So pag sa taong appreciative, napapalalim nito yung ating pag-ibig at saka yung pasasalamat natin sa Diyos, mga kasambreros. Realizing how much care and thought went into the creation can inspire us to honor and protect what He has made. So grabe, no? Yung kaluluwa nga ng tao, di ba? No, after, kasi kapag namatay tayo, hindi lang siya 1,000 years, no? Forever and ever and ever and ever and ever and ever tayo doon sa kabilang buhay, mga kasambreros. So kung dito sa mundong ito, hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, at wala tayong pananampalataya sa Kanya, ay big question, no, kung saan tayo mapupunta. No? Ayaw naman natin mapunta sa impyerno, of course, no? Tayo at ang ating mga pamilya, ang ating kapwa-tao, and so on. So kung kaya, let's take a moment talaga to appreciate, to meditate, and to study the Word of God. So ang next na lesson ay trust in God's plan. Next, this verse teaches us to trust in God's plans and purpose for our lives. While we may not always understand why certain things happen, we can take comfort knowing He has a deeper understanding. His thoughts about us are not shallow, they are profound and full of love. So grabe, no? Punong-puno ng pag-ibig daw. Yung Diyos, punong-puno ng pag-ibig ang plano ng Diyos sa ating buhay, which is definitely true, no? Yung tao lang talaga yung walang panahon sa Biblia, sa gawain ng Panginoon, and so on. So by believing in this truth, we can navigate through life's challenges with greater peace and resilience. So yun siya, no? Talagang dapat tayo ay maging mapasalamatin, mga kasambreros, at magtiwala sa plano ng Diyos, no? That's our lesson number 2. Tapos yung lesson number 3 natin, which is the last one, is engagement with God. So we should be connected, no? We should be engaged with God, mga kasambreros. Lastly, Psalms 92 verse 5 encourages engagement with God through praise and worship. When we look at God's creations and think about His thoughts, we can't help but want to express our gratitude through worship. So parang hindi mo makontain ba? Parang hindi mo mapigilan yung sarili na pasalamatan ng Diyos, umawit para sa Panginoon, because of His greatness. No? Kapapakulang pa nga yung words natin na salamat sa kabutihan ng Diyos. But that's all we have. Ng pasalamat, and then be used for the glory of God. Building a practice of thanksgiving and acknowledgement can strengthen our relationship with God and can help us to remember who He is amidst our daily lives. So, nare-remind din tayo na tulad sa akin, nagkasakit ako, sumakit yung tiyan ko pala, tapos of course, no, nanalangin ako, nag-take ng gamot, mga kasambreros. So, yun, no, talagang pinapakilala ng Diyos na siya ay ang ating greatest healer, na yung ating tagagamot, mga kasambreros. Yes, God can use doctors, professional medical practitioners, medicines, yung mga gamot ay instrumento din po yan ng Panginoon sa atin para mabuhay at gumaling. So sa final thought natin, Psalms 92 verse 5 is a powerful reminder of God's greatness and depth of thought. Reflecting on this verse, we can see the beauty in creation and recognize that God holds a plan for each of us that exceeds our understanding. So let us encourage one another to appreciate the magnificent works of God and trust in His deep thoughts in our lives or over our lives. Napakaganda, no? Napakaganda, mga kasambreros. But in the meantime, hinlaman po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pasasalamat parati, no? Grateful heart sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And because of His
goodness sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po.